si Sandro Marcos na umano ang nagtitimon sa impeachment niya. Kung dun lang sa pagpasa sa Kamara, 100% na tayo, lusot na ito. Lusot na ito sa Kamara, sa House of Representatives. Sa Senado, sabi ni Panelo, hindi daw makakalusot, hindi daw makukonvict si Sara sa Senado. Pero sa tingin ko, wag magsalita ng patapos si Panelo. Kahit sa Senado, delikado. Posibleng makonvict pa rin si Sara. May 200 plus na umanong kongresista na nakuha si Sandro Marcos. 200 plus ng kongresista ang nakuha ni Sandro Marcos na pipirma o susuporta sa impeachment ni Sara. 200 votes secured. Sandro Marcos reportedly leading impeachment push for Sara Duterte. Tingnan nyo yung logo sa taas, politiko. Ang politiko ay bahagi yata ito ng Bilyonaryo News Channel. Pag mga usapin sa politika, ito yung mga naglalabas ng mga reliable na mga information at balita. Itong politiko. Alam nyo naman kasi, hindi naman niya nakapagtataka na si Sandro Marcos ang manguna diyan. Unang-una, ang mga kongresista hindi susuporta yan sa impeachment ni Sara kung walang magko-command. Yun, sigurado yun. Kailangan dyan, kasi 300 plus yan kongresista. Noong panahon na ang speaker dyan ay si Martin Romualdez, papasunod yan ni Martin Romualdez. Siyempre, unang-una, talagang matagal na, veterano ng politiko si Martin Romualdez. Ilang administrasyon na ang pinagdaanan ni Martin Romualdez. Kaya yung impeachment ni Sara noong February, si Martin Romualdez ang nag-command noon. Yung isa pa, napakaraming resources na nagamit si Romualdez para yung mga kongresista mapasunod niya. Alam naman natin ang mga kongresista. Paano yan? Kung maliban na lang doon sa iba na may paninindigan, talagang susuporta yan sa impeachment, may usapan o wala. Halimbawa, yung Makabayan Black, wala. Ano yan? Talagang susuporta yan, may usapan o wala. Kasi prinsipyo na nila yan, tulad nila Laila de Lima, yung Akbayan, Makabayan Black, yung liberal. Pero pagdating sa ibang mga kongresista, naghihintay yan ng pabor na ibibigay ng administrasyon. Ang lagay, ano ba sa amin dyan? Noong panahon ni Romualdez, na ikukumand niya yan. Kaya tingnan nyo yung nakuhang boto noon. 260 yun eh. 260 yung pumirma doon sa impeachment ni Sara noong 2025. February 5, 2025. Kaagad-agad. Ganun ang nakuhang perma. Ngayon, ito kasing bagong speaker, si Buji D, mabait masyado eh. Ang style ng pamumuno niya sa Kamara, masyadong mabait, malumanay. Ang problema sa mga kongresista, kailangan mo kinukumand eh. Lalo na tungkol dito sa impeachment ni Sara. Kailangan may command. Kaya lang, unawain din natin si Buji D. Yung speaker ngayon ng Kamara, ang pag sinabi mo kasing kailangan sumunod yung mga kongresista, pag nakiusap ka sa mga kongresista, tatanungin ka ng mga kongresista, babalikan ka ng mga kongresista yung pabor na hinihingi rin nila sa'yo. So kung ikaw yung speaker ng Kamara, papasunurin mo yung mga kasamahan mong kongresista para sumuporta sa impeachment ni Sara, ang kapalit niyan, pabor. Ano naman yung bilang speaker, ano naman yung ibibigay mong pabor sa kongresista? O ngayon, paano mo ngayon mapapasunod ang mga kongresista sa impeachment ni Sara? Lalo pa sila Sara, gumagalaw din. Siyempre, gumagalaw yan sila Sara. Malamang marami na yan. O hindi malamang, sigurado. Sigurado tayo, kinakausap na rin nila Sara, sila Gloria Arroyo, gumagalaw na yan. Huwag suportahan ang impeachment ni Sara. Ngayon, siyempre, kinakailangan may magkuman sa mga kongresista. Ngayon, kung hindi kaya ni Speaker Buji D, kailangan yung susundin talaga ng mga kongresista. Sino ba ang susundin ng mga kongresista? Kung si Speaker Buji D ay medyo malamya, sino sa Kongreso ang pwedeng sundin ng mga kongresista dahil may autoridad ang kanyang boses? Siyempre, yung anak ng presidente. Majority floor leader.
si Sandro Marcos. Kaya ngayon, ang bali-balita, nakasigurado ng 200 votes. Si Sandro Marcos na mismo ang nangunguna. O yan. Kaya na ito, kapag si Sandro Marcos ay gumalaw na, kung ikaw kongresista, kinausap ka ni Sandro Marcos, hindi na, ang titingnan mo diyan hindi si Sandro Marcos, yung nasa likod ni Sandro Marcos. Sino ba yung nasa likod ni Sandro Marcos? Ay di ang presidente. Presidente. Kasi kung hindi ang presidente ang nasa likod niya, hindi sang-ayon ang presidente sa impeachment ni Sara, gagalaw ba yan si Sandro Marcos ng ganyan? Ay syempre, malinaw na dito, may go signal ang presidente. O yan. At kapag si Sandro Marcos na ang gumalaw, sunuran na niyan ang mga kongresista. Sunuran na yan. Kaya, anumang gawin ni Sara Duterte, anumang gawin nila Gloria Arroyo, anuman ang pananakot ng mga DDS, anuman yung sinasabi nilang, sige, suportahan nyo ang impeachment ni Sara. Pag nanalo siya sa 2028, lagot kayo. Wala yun. Hindi uubra yan kasi kapag ang gumagalaw na mismo, si Sandro Marcos na, galaw na yan ng Malacanang. Galaw na yan ng Malacanang. Di ba? Makikita naman natin yan doon sa butuhan noong Justice Committee. Imagine niyo 54-1, 0 abstention. Di ba? Kumbaga 54-1. 54-1. Hindi man lang hindi man lang one-third yung against. Kaya itong mga kongresistang nagsasabi, halimbawa si Congressman Ronnie Puno ng National Unity Party. Anong sabi ni Congressman Ronnie Puno? Sabi niya, hindi kami boboto hanggat walang matibay na ebidensya. Drama lang yun. Drama lang yun. Ano yun? Kukontra na ba si Ronaldo Puno ng National Unity Party? Kukontra na ba sa command ng administrasyon? Hindi yan. Ito, sa tingin ko dito, magandang development. Lusot na yan sa Kamara. Kumbaga, done deal na yan. Makonvict kaya si Sara sa Senado? Yun yung malaking tanong. Ang kailangan na dyan, 2/3 ng 24. 2/3 ng 24 is 16. Sabi ni Panelo doubts Senate will convict Sara. Yan Yan naman ang pananaw ni Panelo. Ang sabi ni Panelo, duda daw siya na makukonvict si Sara. Maraming mga DDS ang naniniwala, wala yan. Pagdating sa Senado dyan, hindi yan makukonvict si Sara. Kasi mahirap daw makuha ang 2/3. Ang 2/3 kasi is 16. Pagdating sa Senado, hindi makukuha yung required na boto na 16. Kasi mahirap daw yung 16. Marami daw na mga senador, kakampi pa rin ng Duterte. Yan yung sinasabi nila. Ang binibilang nila, sa ngayon kasi 9 yung minority senators. 9. Sino ba yung 9 na yan? Si Cayetano, si Escudero, si Marcoleta, si Estrada, si Villanueva, si Bongo, si Bato, si Padilla, si Aimee. Si Aimee. Di siyam. Siyam. Yan yung siyam. So sabi nila, pag may siyam yan, 24 yan, 24 minus 9, 15. So ibig sabihin, yung 50 na yon na nasa majority, kulang ng isa. Kulang ng isa. So hindi daw kakayanin ang 16. Yan yung sinasabi nila Panelo. Kasi yung 9 daw na pro-Duterte senator, solid yun. Hindi babaliktad yun. Yun ang sinasabi nila dyan. Wala yan. Yung 9 daw na yan, hindi babaliktad. Kahit daw dun sa 15, mayroon pa doon na Sara. Halimbawa, si Pia Cayetano, kabilang dun sa 15. Pero ang totoo, doon daw yan kay Sara. Kaya magiging 40 na lang yung 15 ng majority. Ang isa pa, Anya, si JB Ejercito Anya, pag tinawagan niya ni Erap, buhay pa naman si Erap, sinabihan niyan, anak, i-acquit mo si Sara, susundin daw yan ni JB. Susundin niya ni JB, di ilan na. Kumbaga yung 15, mababawasan ni Pia, ni JB, di ilan na lang, 13. Yung dalawa pang bilyar, yung Camille sa Kamart, mababawas pa, di 11. So ang sinasabi nila, ang halos sigurado lang na parang magkukunbi kay Sara ay 11. 11.
Yan yung rason na sinasabi ng mga DDS na mahihirapan na makonvict si Sara. Kasi nga marami pa rin ang mga senador nakakampi niya. Ang kailangan na boto ay 2/3. So, yan yung sinasabi nila. At saka malakas daw si Sara, siya pa rin yung front runner, siya pa rin yung pinakamalakas na posibleng lumaban sa presidente. Kaya maraming mga senador tulad nila Chis Escudero, hindi yan kakalas kay Sara. Kasi na ito kumbaga sigurado na si Sara sa 2028. Sabi ni Clarita Carlos, Sara daw ang tingin niya mananalo. Sabi ni Malo Tequia, Sara na daw yan. Kumbaga nakakasigurado na daw sila kay Sara. Dahil nakakasigurado na si Sara sa 28, ang mga senador na yan ay hindi isasakripisyo ang political career nila. Ngayon, totoo kaya yan? Sige, sagutin naman natin yung tanong. Pwedeng sabihin natin ganito, medyo mahirap ang laban sa Senado, medyo mahirap talaga, pero hindi masasabing hindi makukonvict si Sara. Kasi bilog ang bula. Ang lahat ng bagay nagbabago. Tama yan. Tandaan natin, marami ring i-consider. Si Bato de la Rosa at si Bongo, paano niya pa ngayon maipaglalaban si Sara? Paano niya pa ngayon mabubutuhan si Sara? Nagtatago na nga siya ngayon eh. Pag lumabas pa yung kay Bongo, isa pa yan. Isa pa yan. Di ilan ang mawawala? Dalawa na. Tapos itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva at si Jingo Estrada, ito ang tanong. Okay, Sara Duterte kayo. Pero kung nanganganib kayo, hindi nanganganib, nandyan ang banta sa inyo na makukulong kayo. Kakalabanin mo ba ang administrasyon? Siyempre gagawin mo ang lahat, makikiusap ka sa administrasyon. Ano yan Sinong poprotektahan mo? Sarili mo o Sara Duterte? Di ba? Alin ang isasalba ni Chis Escudero, ni Jinggoy at ni Joel? Si Sara o sarili nila? Siyempre, pwedeng gamitin yan nila Jinggoy, pwedeng gamitin yan ni Joel, pwedeng gamitin yan ni Chis. Okay, buboto kami sa pag-convict kay Sara. Paano naman kami? Yung problema namin. Di ba? Alam naman natin ang bunang mga bagay-bagay sa mundo. Di ba? May malaki kang problema. Ngayon hihingin ang pabor mo na i-convict si Sara. Siyempre hihingi ka ng kapalit. Ano kaya ang hihingin mong kapalit? Real talk lang tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.